Wow! Wow! Ibig sabihin siya pala talaga yung talagang so ibig sabihin totoo ba to? Kasi kung ganito, etong pangyayaring to, etong sinasabi. So ibig sabihin totoo nga. Kamakailan lang nagpa-interview to Nagpa-interview tong ano na to tong senador na to Grabe to, so ibig sabihin totoo nga, no? Oo, grabe. Akalain mo yon sa... Kaya pala ang bilis ng ano, kaya pala ang bilis niya magpa-interview at linisin yung pangalan niya mapatungkol sa mga babae-babae. Yun pala, mukhang siya talaga ang tinutukoy dito sa trending, dito sa viral na senators na may ano, na may bembangers video. Naku po, ano kaya masasabi ng mga supporters mo rito at lalo na ng mga kamag-anakan mo? Naku, yari na. Ayan babaeng dinala sa Congress or sa House of Representative magsasalita na. At ito, senador na may bembongs video, viral video, tukoy na. Naku po, ito mga banateros, mga kabiyaya. Hindi lang pang politics, kundi pang chismis ang ating pag-uusapan sa araw na ito. At inireveal na at tinukoy na kung sinong senador etong nakipagbembangan sa isang Viva Max actress. At ang malapit dito, sino kayang senador yung nakipagtsupulangkot sa isang pretty boy, sa isang batang lalaki, sa isang lalakwi? Ano kaya Daddy, saktan mo ko! So mga banateros, mga kabiyayad, bago natin to simulan don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So isama nyo na rin ang aking second account, YouTube channel na JJ Banateros. Ang aking Facebook page na ongoing to 150k na. Thank you sa suporta. JJ Banateros again, and aking TikTok account na J Guevara. Siyempre, ang mga channel ng mga Banateros Brothers na nandiyan sa description, ang kanilang mga link So, bakit ba parang ang hyper ko ngayon? Kasi nga, talagang tinatadtad ako. Natadtad ako ng chat, 'di ba? Tinatadtad ako ng chat na pa-send daw nung video. Samantalang binigay ko naman na yung site. May mga nag-comment pa nga daw sa page 1 ba daw sa page 2. So, mamaya sasabihin ko sa inyo kung saan banda doon, no? Hindi ko nagkamali ako doon sa unang vlog ko kasi hindi ko sinabi na kapag tinype mo ang chaotic.com, may page 1, may page 2. Alam ko hanggang 4 nga yun Pagkakaalam ko nasa 3 siya, or mamaya check ko bago tayo matapos tong vlog na to, sasabihin ko. Pero ang pinakamalupit dito siguro hindi nyo na rin siguro kailangan pang mapanood dahil dito sa video na to mukhang tinumbok na nga etong senator na may bang-bangers na video sa isang Viva Max actress. Naku po. Jackpot si Manong Ganda-ganda nun. Ganda-ganda nun. Oo. Tapos siguro magkano kaya bayad, no? Kasi ang pagkakaalam ko nasa 500k, pero grabe naman ang mahal ng talent fee pala niyan. Parang kapag kahit yumaman ako, mukhang hindi ata ako magbibigay ng 500k sa isang gabi lamang. Pwede siguro mga 1 week 1 week. Luto ang pitutoy mo nun, Dudong. 1 week talaga no? Pero hindi ko alam kung anong mindset meron sa ganito. Pero kung ako tatanungin, may kamay pa naman ako. May kamay pa naman ako para yun na lang siguro yung pagtiisan ko. At hanggang ngayon, dahil tayo ay single, never been kissed, never been touched sa taong 2026. Tawag dito tiis-tiis muna tayo at hindi natin kailangan ng mga bembangers na yan. Pero ang lapit nga dito, etong senador na to ay may pamilya. Tapos kilala pa. Diba? So, speaking of senador na rin pala, ay may bumaliktad na isang senator. Siguro alam nyo naman na yan,
si Senator Joel Villanueva. So mamaya rin pag-usapan din natin yan. So mapatungkol dito sa mga senator na to, ay patuloy pa rin po ang bangayan sa liderato kung sino nga ba ang legit at fake. No, at hanggang ngayon nga ay may breaking news na itong si Senator Joel Villanueva ay babaliktad na rin. So dadalo daw siya sa isang session. So hindi ko sure kung kapag dumalo ka ba sa isang session sa Senado ay masasabi ng bumaliktad ka or ganun. Pero yun nga, kaagad na hati ang opinion ng mga netizen kasi nga hindi nila inaasahan din na babaliktad itong si Senator Joel Villanueva. So siguro kagaya ng sinabi ni Senator Jingo Estrada, baka may pananakot din sa likod ng pagbaliktad or sakaling bumaliktad etong si Senator Joel Villanueva. So para naman di sa akin, so hindi na rin kasi talaga bago yan. Sa totoo lang, hindi na bago yan, matagal na naming alam yan na kung sakaling yung mga senador na yan, kung hindi yan magsisibaliktaran, uubusin yan sila. Ikukulong, papahirapan, gagawan ng kung ano-anong kaso, yung mga dating kaso na tawag dito, dating kaso na mga matagal nang nabasura, ibubuhayin ulit para magipit at ma-pressure sila para lumipat. So, bakit ba ginagawa to? Siyempre, unang-una ay yung pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Mamaya may papakita rin akong video dyan about kay VP Sara. At, siyempre, abot nga sa impeachment at doon sa sinasabi nilang CONAS na extend ng 3 years or 2 years or mag-extend pa ng another 6 years etong si Bongbong Marcos Jr. So, isa sa mga dahilan yan. Kasi halatado naman na talagang ito ay pamamalakad ni Bongbong Marcos kasi halatado, di ba? Nung dineklarang acting Senate President si Sherwin Gatchalian, kaagad sinangayunan ng Malacanang yun. At sinabing pabor ang palasyo doon sa desisyon ng mga senador na hihalal bilang acting Senate President etong si Sherwin Gatchalian. So ibig sabihin talagang yun ang kahit na anong deny nila Rapi Tulfo, Erwin Tulfo mapatungkol sa sa hindi daw sila kontrolado ng Malacanang, hindi naman tanga ang taong bayan para hindi maniwala or para paniwalaan kayo sa mga sinasabi nyo. At speaking of babae, ito ang isa pang bali-balita na mga babaeng dinala sa Congress, dinala sa House of Representatives. Ayon sa kwento ng 18 Marines. So sino nga ba tong babaeng to? Mamaya aalamin natin yan at baka di umano ay ito na rin ay magsasalita na mapatungkol dyan. Ako po. Mukhang ito yung isa pa sa mga witness na inaabangan. Paano kaya Oy, shoutout dun sa Viva Max actress kung sino ka man, kung totoo man to. Alam mo, may malaking blessing or may malaking na papunta sa'yo. Kasi halimbawa na tumayo kang testigo laban dito sa senador na nakipag-chok-chak-chenis sa'yo. May posibilidad na alam mo, kadalasan sa mga movie natin to napapanood, di ba? Malalaki yung bayad dyan. Baka yung 500k na talent fee sa'yo, ginawa, baka gawing triple yan. Balita ko, may 7 billion budget or 7 billion insertion etong senador na ito. Grabe, no? Dami nilang pera, no, mga kababayan, no? Kailan kayo makakahawak ng mga ganyang pera? Ang masaklap niyan, hahawakan mo yung ganyang pera, hindi naman galing sa pinaghirapan mo. Do? Grabe. Kaya hindi na rin tayo magtataka bakit yung mga politiko, ang laki nila gumastos sa mga kampanya nila kasi alam nila na mababawi nila pag nakaupo na sila. Hindi ko nilalahat, ha? Hindi ko nilalahat. Yung iba lang. Kilala naman na natin kung sino yung mga gumagastos ng limpak-limpak na salapi para lang makaupo sa pagiging senador. Dati, pangarap ko talaga na maging presidente, maging senador. Hindi ko pinangarap maging congressman, pero ngayon gusto ko na rin kasi malaki kitaan sa congressman.
Joke lang, joke lang. Hindi kasi dati, nung bata ako, may kwento ko lang sa inyo mga banateros. Nung bata ako, ang tingin ko sa mga leader sa politics, kaya sila nandyan is para ayusin, tulungan, at i-guide sa tamang landas yung bansa natin. Ngayong, nung tumanda na ako at nagkaedad na ako ng ganito, nga pagtanto ko na maling-mali pala yung mindset ko nung bata ako. Na kasi ang akala ko sa mga leader is kaya sila nagiging or kaya sila tumatakbo, nagpupursiging maging leader ng isang pwesto sa gobyerno is dahil para pamunuan or i-guide yung bansa natin para sa kinabukasan na maayos. Kaso maling-mali pala. Nung lumaki ako, nagtataka ako na bakit nagkukumahog etong mga taong to na maging senador, maging presidente, maging vice president, makakuha ng posisyon na matataas sa gobyerno kagaya ng DILG, DOH, DPWH secretary, ombudsman. So maraming DepEd secretary. So maraming posisyon, no? So doon ko napagtanto na etong nangyayari na pala to is para lang talagang hanap buhay. Hindi ko nilalahat kasi isa sa mga iniidolo ko talaga na naging presidente ng Pilipinas, kahit hindi ko sila naabutan, katulad na lang ho ni Magsaysay. Isa sa mga pinaka-good leader na tumungtong bilang presidente ng bansang Pilipinas. Pumapangalawa at talagang pumangalawa naman po, pero hindi sinasabi kong pumangalawa dahil di hamak na mas maganda ang pamumuno ni Magsaysay kaysa kay Duterte. Pero halos pantay lang, mas lamang lang ng konti si Pangulong Duterte kasi natapos niya yung termino niya. Si Magsaysay hindi niya naman natapos, di ba? So yan, pangalawa yan si Pangulong Duterte na talagang dinaan tayo sa magandang landas, sa tamang landas. 'Di ba? At naging maayos yung bansa natin. So, dati kasi isipin niyo, no? Gagastos ng malaki itong mga dati kasi itong mga politiko na to, kumikita natin nagkukumaw. Ako ang pag-asa ng bayan. Diba? Ang gaganda ng mga sinasabi nila, pero para saan? 'Di ba? Ba't sila nag-aagawan sa pwesto? 'Di ba? Hindi katulad ng, kung hindi ako nagkakamali, si Magsaysay at si Pangulong Duterte ay talagang hinimok ng taong bayan na maging presidente ng bansang Pilipinas. Hindi katulad nila Ontiveros, nila Remulla, na todo parinig sa tao na babaguhin ng bansang Pilipinas. Ulol! Yung mga bossing mo nga, hindi na bago yung bansang Pilipinas. Ilang beses na silang umupo sa gobyerno, di ba? Pero hindi nila nagawa. Ikaw pa kayang punyeta ka. Di ba? So ngayon, maling-mali pala yung mindset ko na yun nung bata ako na kapag kaya nila ginagawa yan is para makabuti, makatulong sa bansa natin. Hindi pala. Ngayon nagiging business. Kung gusto mo mag-instant trilyonaryo, bilyonaryo, milyonaryo, pumasok ka sa pagiging politics. Hindi sa mababa, hindi sa mga kapitan. Yan, isa na yan yung gobernador, congressman, mayor, senador, vice president, yan, mga talagang kung masasabi mong tiba-tiba. So hindi naman natin nilalahat. May mga maayos na mayor, may mga maayos na congressman, may mga maayos na vice governor, may mga maayos na gobernador, vice mayor, vice president, presidente, lahat may mga naging maayos at may mga kupal din talaga. Samantalang mapunta naman tayo sa ibang balita kagaya lamang nito. Natatawa kasi ako mga banateros. Puta ina. Pagkagising ko, ito yung mumulat sa akin. Sabi ko, tanginan tong si Claire Castro. Ano kaya kinakain nito? Pako? Kinakalawang na yung utak eh. Ito sabi niya, isasama ko si PBBM sa langit. Ulol, hindi tatanggapin niya doon. Sisipain ni sino ba to? Yung may manok, kalimutan ko yung may manok na sisipain niya sa langit ha. O ito, basahin natin. Nagbigay
Kung magbibigay ng pagkakataon pumili ng isang personalidad sa politika na madadala sa langit, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang kanyang pipiliin. Lumabas ang pahayag na panayam ni Boy Abunda sa programang The Interview kung saan sumailalim si Castro sa serye ng mabilisang tanong tungkol sa politika at mga kilalang opisyal ng pamahalaan. Nang tanungin kung sino ang kanyang dadalhin sa langit mula sa mundo ng politika, saglit na nag-isip si Castro bago sumagot, siguro si Pangulong Bongbong Marcos. Pinag-isipan mo pa yun, ha? Bahagi ito ng mas personal na usapin ng programa na nagbigay silip sa kanyang pananaw at mga pagpili kaugnay ng mga personalidad sa gobyerno. Matatandaang sa parehong panayam ay hinayag din ni Castro ang kanyang suporta sa Pangulo matapos niyang sabihin na patuloy niya itong ipagtatanggol hanggat nananatili ang kanyang paniniwalang tama ang mga hakbang at desisyon na ginagawa nito bilang leader ng bansa. Uy, palakpakan naman natin si Auntie Claire, oh, the 2026 sip-sip of the year. Ay, nako. Dadalhin mo sa langit si Marcos Jr. Demonyo yun. Dapat dadalhin mo sa lupa. Dadalhin mo sa impyerno. Kasi sa langit, mag-aaway sila dun eh. Sa impyerno, sanggang dikid sila ni Satanas. Mas masama pa nga siya kay Satanas eh. Utangin na. Ang lakas ng tama eh, no? O, ito pa. Samantalang, ito, si Attorney Harry Roque. Yan ha. Dadayain tayo. Attorney Harry Roque, nanawagan na protektahan ng mataas na ratings ni Vice President Sara Duterte. Nanawagan si dating presidential spokesperson Harry Roque sa mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte na manatiling matiyag sa kabila ng mataas na antas ng suporta na natatanggap nito mula sa publiko. Sa kanyang pahayag, giniit ni Harry Roque na hindi dapat maging kampante ang kampo ni Duterte dahil naniniwala siyang maaaring umanong magkaroon ng manipulasyon sa halalan. Huwag tayong magpabaya sa taas ng ratings ni BP Sara Duterte. Dahil si Marcos Jr. ang may hawak ng COMELEC, dadayain tayo, ani ni Roque. Dahil dito, hinikayat niya ang mga supporters ni Vice Presidente na bantayan ang kanilang mga boto at manatiling alerto sa mga susunod na kaganapang may kaugnay sa eleksyon. Ani ni Attorney Harry Roque. Hindi totoo naman. Alam niyo, may punto dito si Attorney Harry Roque. Bakit? Una-una, sino ba ang naglagay kay Chairman George Garcia? 'Di ba si Marcos Jr.? Dati niyang, hindi ako nagkakamali, dati niyang abogado yan. 'Di ba? At kitang-kita naman ngayon yung nangyayaring anomalya or nangyayaring pangit na gawain ng COMELEC. Katulad na lang yan, yung 18 million overvoting. Kauna-unahan sa kasaysayan yun. Yung pagbabasura ng 100 pesos, 150 million pesos sa balota. Doon pa lang, maling-mali na yun. Pangalawa, yung mga natalong congressman, pilit ipinanalo ni COMELEC Chairman George Garcia. Kagaya na lang ni Abante. Yung sa party list, sa Duterte Youth Party List na ilang milyon ang boto pero hindi pinaupo. Mas pinaburan pa ang Gabriela. So, 'di ba? So, doon pa lang kitang-kita na yung mangyayaring dayaan sa darating na 2028 at marami pang iba na hindi maipaliwanag ng COMELEC na ginagawa nila at maraming kabulastugan na nasisilip ang publiko na ginagawa ng COMELEC. Kaya dito sa sinasabi ni Attorney Harry Roque ay may punto rin naman din talaga. Samantalang may isang pangit na mukhang paa na nanglalait sa mga DDS. Sino ito? Utang na sabi. Ba't kaya gano'n, no? Yung mga mukhang paa, mukhang bayag, mukhang singit, mukhang kuyukot.
mukhang puwerta ng puwet. Sila yung mga hihilig manlait. O kagaya na lang nito, John Lapus. O yun pa, lalaking lalaki yung pangalan, pre ah. Oo, pero nakakulay pink tapos naka blush on. Naka make-up. John Lapus. May seryosong tanong sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Ito yung tanong niya. Binanata ni John Lapus ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pamamagitan ng isang pabirong social media post na naging usap-usapin online. Sa kanyang post sa X, nagtanong si Lapus kung mayroon bang pogi na DDS bago niya pabirong ikinuwento na umano'y pumangit ang dati niyang karelasyon matapos sumuporta matapos sorportahan ang mga Duterte. Seryosong tanong saad ni Lapus sa kanyang post. Nagdulot naman ito ng magkakaibang reaksyon mula sa netizen habang may mga natuwa sa kanyang biro. Mayroon ding bumatiko sa aktor dahil sa pagdadawit ng usaping politikal sa personal na pangungutya. Eto lang masasabi ko sa iyo dyan, Lapus. Sige, sabihin na namin na walang gwapo sa DDS. Sige, okay na. Walang gwapo. Pero kahit papano, cute kami. No? Cute at di hamak na sa ating dalawa na lang. Ako walang make-up. Pero di hamak na mas mukha naman akong malinis sa'yo. Diba? Tsaka higit sa lahat, hindi ako sumusubo ng burat. Ay, baka may nanonood na bata dyan. Palisin nyo muna ha. Higit sa lahat, John Lapus, kung pogi lamang ang usapan, sige, lamang na yung kakilala mong mga kakamping na pogi sa amin ng mga DDS. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo. Hindi ako sumusubo ng burat. At eto ba malapit? Hindi ba nag-backfire yung tanong mo na kung may pogi din ba sa mga kakampwet na kagaya nyo ni Vice Ganda? Tignan nyo yung mukha nyo ng dalawa ni Vice Ganda. Oo, nandiyan kayo sa yaman, sa mapera kayo, sige. Pero hindi mo pa rin mapagtakpan yung kapangitan yung dalawa eh. Ako'y nagbibiro lang ha. Baka sabi mo, siniseryoso ko yung biro mo. Nagbibiro lang ako. Nagbibiro lang ako na magaganda at gwapo kayo ng mga kakamping. Ay nako, pero yun nga, John Lapus, ang pinakamahalaga doon, ang mga DDS, ha? Hindi po siguro may mga bading or may mga LGBT din sa DDS, pero ang masasabi ko, hindi sila kasing dumi mong bakla. No, malilinis, mga maayos, personal ng mga tao, at higit sa lahat, alam nila kung sino sila kahit sila ay mga bading or part ng LGBTQ. No, alam nila. Eh ikaw, alam mo ba na bading ka? Hindi, 'di ba? Eh ni ultimo mukha niyo ni Vice Ganda, hindi mo nga mapagtanto kung pangit kayong dalawa, 'di ba? Ayop na to, nagtanong ka pa isa. Coming from you ah. Kapal mo girl ah. Oo. Tanga natin ang mukha mo dyan sa screen, no? Oh, punta na lalaking lalaki. Oh, 'di ba? Naka-pink. Ayaw, pink na pink. Oh, ay okay lang 'yan. Sige, manglait lang kayo. Na kung may pogi ba sa DDS, kay Basti, kay Mayor Basti Duterte pa lang. Alam ko naman nagigil kayo kay Mayor Basti. Gusto nyong matikman pero asa kayo ha. Oo, okay lang. At saka hindi naman sukatan ng kagwapuhan ang tunay na kadunungan. Uy, hindi ka aminado ako na kayong mga kakamping, kayong dalawa ni Vice Ganda, ginamit nyo yung kapangitan nyo para kumita ng pera. So goods yun. Goods na goods yun. Pero wag nyong gamitin yung kapangitan nyo sa pangit na pamamaraan or pangit na sinasabi. Katulad lang yan. Basta at least ako di ako sumusubo ng burat. Okay. Eto na nga yung pagbaliktad ni Senator Villanueva. Hindi pwedeng puro away na lang
Sa gitna ng pagpapatuloy ng tensyon sa Senado at usap-usaping posibleng paglipat niya sa kampo ni Sen Win Gatchalian, nanawagan si Senador Joel Villanueva na isang tabi muna ang politika at ituon ng pansin sa trabaho at paglilingkod sa publiko. Sa isang video message, iginiit ni Villanueva na hindi dapat manaig ang bangayang pampolitika habang may mga mahalagang usapin at pangangailangan ang bansa na dapat tugunan. Eto, ani ni Senator Villanueva, hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, dapat nating siguraduhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang mga senador, para sa ating mga kababayan, ani ni Villanueva. Alam nyo, dito, okay sana to, sa totoo lang, hindi naman inumpisahan ng Cayetano Black yung gulo na nangyayari. Wala naman nagumpisa niyan. Hindi naman inumpisahan niya sa kampo nila Cayetano, kampo nila Marcoleta. Nagumpisa yan dito sa BBM senators. Kung hindi nila hinahadlangan yung investigasyon sa flood control, tignan nyo na lang, napakaliwanag na. Ano pa bang gusto nyo pang ebidensya? Naging Blue Ribbon Chairman si Ping Lacson, naging Senate President si Soto. Ang tagal. 'Di ba? Halos, kung hindi ako nagkakamali, 6 months. Kailan na pag-usapan yung investigasyon sa flood control? Sige, sabihin na natin na 2 beses, pero anong nangyari? 'Di ba? Anong nangyari? Ang mga nadiin lang doon yung sila former Senator Revilla. Yung mga dawit sa flood control scam, ginawang mga witness. 'Di ba? Tapos ngayon na may lehitimong witness na yun lamang yung ginagawa ng Cayetano Black, tinatanggihan nyo. Ginigipit nyo, ayaw nyong marinig ng taong bayan yung kanilang opinion. 'Di ba? Tapos nagtalaga pa kayo ng panibagong Senate President na alam nyo naman na may Senate President na. At yung unang Senate President, legal yun. Yung pangalawang Senate President na si Win Gatchalian, illegal yung ginawa nyo. So talagang kung sino ba yung nanggulo? 'Di ba kayo? Gusto ng, sabi niya nga, gusto ng taong bayan na imbestigahan ng flood control scam. Kaso ayaw ng BBM senators. 'Di ba? So sino nanggugulo? Sino nangahamak? 'Di ba? Yung Gatchalian Black ang nagsisimula ng gulong to. No. Samantalang ito, meron pa tayong isang wait lang ha. Mamaya na pala to. Oo, mamaya na. So kung usaping flood control scam nga, eto si Sir Mike Defensor ay may binwelta or may mga inilahad din sa amin at mapatungkol na nga rin doon sa 5 million na ibinigay niya di umano sa mga ex-marine, sa 18 ex-marine, ay dito ay nilinaw niya. At dito rin mapapanood natin na kung ano nga bang mangyayaring trial sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, na alam na natin na 2 ang kampo sa Senado ngayon. Kampo ni Cayetano at kampo ni Win Gatchalian. So maraming katanungan na magiging 2 ba ang trial sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So ito po yung mga video, panoorin po natin para lubos ho nating maunawaan. Sana ito yung mga bagay na tinitingnan, imbis na yung, di ba, yung korupsyon. Ano talaga yung nangyari? Imbis na yung mga taong nagsusumbong, imbis na yung mga taong nagsasalita. Eh, problema, pati tayo, naman, tayo may kaso ngayon. Eh, wala naman kayong ginawa doon sa kasong yun, kundi magtanong. Ano ba itong nalalaman ninyo? Ano ba itong mga sinasabi ninyo para malaman ng taong bayan? Yung ba masama? Yung ba cyber libel na? Yan ang nangyayari sa atin ngayon, martial law. Ginigipit yung nagsasalita sa korupsyon, pero yung mga corrupt, yung mga involved, ang dami na sinabi no, contractor 67, may binanggit si Sindiskaya ng mga contractor, may binanggit dito ngayon sa affidavit ng 18 Marines na tumatanggap ng pera. May narinig ba tayong inimbestigahan o pinatawag man lang? Wala. Protektado. Matindi po ang kasama natin ngayon wala siya sa studio. Sino yan? Kasama natin siya via Zoom. Sino yan?
Ay, malupit ito. Balita ko, nagbabayad daw to eh. Yun ang sinasabi nila, mga fake news nila, nagbabayad daw to ng 5 milyon. milyon ha. Oo. Tingnan Sana- natin kung totoo yan. Sana maambunan Oo. tayo, no? Kasama natin ngayon via Zoom si Mike Defensor, dating Congressman Mike Defensor. Magandang gabi sa'yo, Kong Mike. Congressman Mike, kamusta ka na? Yes. Na Nakamute sa lahat yata po si ng Kong aking Mike. mga kakosa, mga future kakosa, ang banatero. Uy, huwag naman, Magandang gabi po Kong sa inyo lahat. Wag naman. Huwag naman, Kong Mike. Maawa ka naman sa amin, may kapansanan ako. Hindi, kapag may kapansanan, siya yata ang kauna-unahan, di ba? Dahil una sa Oo. pila yan, Kong Mike eh. Di ba? Oo. Si Sir Jack. Pero Kong Mike, ako, napakainit ng mga nangyayari ngayong araw na ito. Supposedly, balita namin, meron dapat gaganapin na hearing ng totoong Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Cayetano and Senator Pia Cayetano at Subcommittee Chairman Marcoleta. Bakit po hindi natuloy yan? Kasi ina-anticipate po ng tao yan eh. Sabi nila meron daw bukod doon sa 18 na Marines, 18 Marines ha, tinasabi nila dito, Yes. 18 basurero, kargador. Regardless, para sa atin, magigiting na mga Marines ito, nagsilbi ito sa bayang Pilipinas. Bukod sa 18, meron pa daw 14 na susulpot. Hindi po natuloy. Ano po ang balita dyan, Kong Mike? Tama, Boss Dada, kagulat-gulat yung nangyari. Dahil nung nagkaroon ng hearing nung una, nagsalita yung ating 18 na mga kasundaluhan, 14 dyan yung Marines. Matapos noon, nagpatawag si Senator Erwin Tulfo. At gusto ko lang ibalita kung ano nangyari. Nagpunta doon yung ating kasundaluhan, yung 18, kasama si Attorney Baligod. Ang katunayan, dapat kasama nila ako pero wala naman talaga akong official na invitation. Ngayon, nag-coordinate kami dahil ang sabi ni Attorney Baligod, kung maaari, bago sana kami pumunta sa hearing na yon, ay pumunta muna kami sa miyembro ng totoong Blue Ribbon Committee na pinapangunahan ni Senator Pia Cayetano at ni Senator Dante Marcoleta. Kaya nga ang nangyari doon, pumunta muna sila kay Senator Robin Padilla. Pero, bago sila nakapasok, siguro nalaman nung nag-hearing, di ba? Hindi na naman hearing, consultative hearing na ang tawag eh. Hindi naman investigation na Consultative legislation. meeting. Oo, consultative meeting. Alam niyo ba, inabot sila magmula doon sa gate, doon sa unang papasukan mo sa Senado, hanggang doon sa lobby, humigit kumulang 1 oras at kalahati silang naghintay. Kaya ang nangyari, pagdating nila, nung nakapasok na sila, kinuha sila ni Senator Robin Padilla, nagkaroon ng press conference na sinabi lang nila na kinikilala namin ang komite ni Senator Cayetano at Senator Marcoleta, ngunit hindi kami natatakot at hindi kami aatras sa anumang patawag, anumang meeting, anumang pakipagpulong na hinihingi yung sinasabing katotohanan na nalalaman nila tungkol dito sa pagdi-deliver ng pera ng maleta. Pero nagulat sila, siguro mga 11 pa lang ata yun o 11, bago mag-lunchtime eh. Biglang hininto ang hearing at hindi na nga sila pinagsalita, hindi na sila hinarap, hindi na tinanong yung mga, di ba, ang nangyari parang puro paninira ang ginawa sa kanila, ay hindi na sila binigyan ng pagkakataon na makapagsalita pa. Tapos noon, sabi, sige, may 14 pang lalabas. Dapat ngayong araw yun. Kaya nga, pasensya na kayo sa aking mga kosa, ang banateros, dahil hindi ako nakapunta dyan. Dire-diretso yung meeting dahil ang nangyari, nagkaroon ng kaguluhan dahil hindi nga makakaroon. Isinara ang Senado. Maging ang website nila, sira. Hindi ka pwede mag-login, hindi ka pwede mag-register. Nagkaroon ng mga barbed wire na mga harang sa Senado at hindi sila nagpapapasok. Basta skeletal force lang daw ang pwede doon at walang hearing na magaganap sa Senado. Kaya po hindi natuloy yung 14 na dapat na magsasalita pa. Kung Mike, naniniwala ba kayo na nahack talaga yung system ng Senado? Hindi. Tingin ko sila talaga ang nagpabagsak ng system ng Senado at sila din ang nag-call na yung threat. Hindi rin ako naniniwala dyan. NBI nga mismo nagkaroon ng problema eh. Sila yung nagkaroon ng barilan. Sila yung gustong pumasok sa loob ng Senado at ngayon sinasabi sa kanila daw nang galing na may threat
At ngayon ko lang nalaman hapon, yung threat pala nagagaling pa doon sa 18, doon sa 80 na kasundaluhan na wala namang gusto kundi magpunta sa Senado at sa Blue Ribbon Committee hearing upang sila ay makapagsalita at madinig kung ano ang nalalaman nilang katotohanan, kung ano ang nalalaman nilang storya sa bawat pagdi-deliver ng maleta, bawat pagbibigay ng pera na naganap at karugtong nung sinasabi nating malawakang korupsyon sa flood control scandal. Kung may, ano ko yung kanina na namimigay ka ng minimum milyon, na namimigay ka ng minimum milyon sa mga Marines. Ano ba Alam mo, yan? Sir Jack, walang katotohanan yung kwento na yan. Yung mga sundalo natin, lumabas yan, nauna si Gutesa, na gusto rin nilang at pinabago nila yung affidavit, sinasabi daw, inoperan ko ng pera kasama ni Senator Marcoleta. Walang katotohanan yung 5 million na yan dahil yung mga sundalong yan gusto lang magsalita ng katotohanan kung ano ang alam nila sa flood control scandal. Yung pinagbatayan nila ngayon na bagong affidavit, yung kinikwento ni Attorney Melvin Matibag ay kwento lang sa kanya na nanggaling din sa kwento daw ng isa doon sa mga marino. So dalawang beses na kwentuhan to. At yung sinasabing 5 billion na nga daw, nag-offer daw at ito palang daw nabigay. Wala pong katotohanan yan. Ang mga kasundaluhan natin, sila pa nga ang nag-offer ng pera. Sila pa ang nagbibigay ng pera para papirmahin yung mga sundalo. Pero yung mga taong yan, hindi na ho yan babaliktad. Dahil sila, nagulat sila nung nakita nila yung nagkakaroon ng investigasyon na bilyon-bilyon yung pera at yung palang binibit-bit nilang pera ay doon na lang galing. Kasi alam nyo, si Saldico, bago pa man tong hearing na to, isang kontraktor. Kaya yung mga nagtrabaho kay Saldico nung araw, meron namang sinasabi sila, no? Nag-deliver dito, nag-deliver. Sabi nila, nung nakita ho namin yung Committee on Appropriations, nung siya ang maging tagapangulo, doon ho namin nakita ang grabing delivery 3 times a week. Mali-maletang pera. Kaya wag naman po nilang masyadong maliitin yung ating mga kasundaluhan na sinasabi nila kargador, maleta boys, at ngayon nagsasalita dahil sa pera. Meron pa rin mga tao na nagmamahal sa bansa. Meron pa rin tao na nagmamahal sa kinabukasan ng Pilipino. At kayo mga banateros, isa kayo dyan. Alam ko, sunod-sunod ang kaso nyo, ginigipit kayo, iniipit kayo. Pero patuloy pa rin kayo nagsasalita para sa katotohanan at para sa korupsyon. Nalabanan natin at pagbayarin natin yung mga nagnakaw, ikulong yung mga dapat ikulong nakaw sa kaban ng bayan. Yun nga kung may inom na ako nawa di ba? Kasi ilang beses ka na namin nakasama, kahit 1,000, di mo ko inaabutan Nagtatampo pala eh. Kuripot pala to. Kuripot sa Comark, kaya hindi ako naniniwala kay Matibag. Nagpulit ka na lang ni Comark na nag-minimum milyon. Sir Jack, inoperang kita nung ice cream nung hindi pala kita nakita sa Senado. Nakita mo ka na ba? Anak makalianom na. Parang iniwasan ka eh, kasi mukhang manghihingi ka eh. Manghihingi ako, niwakan mo lang ako, Comark. Yung ano ba, akong Mike, yung sinasabi ni Matibag, may ebidensyang pinapakita. May ebidensya ba siyang nilabas? O chismis Yun lang? nga, nakita ko yung affidavit ko, Sanjay. Ang nangyari kasi nung sa Senado, binanggit ni Senate President Alan Peter Cayetano, sabi niya, may sabi niya si Attorney Marites Matibag na nag-offer daw ng 5 billion si Mike Defensor. Sinenyasan niya ako, sabi niya, gusto mong umubo. Sabi niya, pagsalitain natin si Mike. Tapos pinagsalita na yung mga sundalo na yung isa pa nga naiyak na doon, yung binanggit ko yan, no, na may sakit yung anak ng isa, may kaso yung tatay ng isa. Tapos biglang si Sergeant Manalansan, sabi niya, kung may pera ako, napagumot ko sana yung kapatid ko may cancer. So biglang nag-iba na yung topic. Nung nakita ko na yung affidavit, ang nakalagay doon, meron daw isang tao nakausap na nagsabi sa kanila, nakausap daw yung isang marino na sinabi daw nga na by 5 million. Kaya kung titingnan mo, kung sila magpa-file ng kaso ang NBI o kung sino man, kinuwento sa kanila nang may nagkwento sa kanila, doble. Na talagang nakakagulat nga, sabi ko, sayang naman tong NBI. Sana ginagamit nila yung kanilang poder, ginagamit nila yung kanilang mga agents. Ano-ano ba yung sinabi? Nag-deliver kami kay Martin Romualdez. Sana kunin nila yung security log
nung subdivision na yon. Kunin nila yung mga CCTV. Di ba, sabi, nagkaroon ng investigasyon. Ang ICI, dinadala namin sa Maida, sa Raffles. Sana kunin nila yon, tingnan nila yon. Tapos meron doon na yung mayordoma ni Speaker Martin nandun. Nandun din yung may isang tao doon na nag-aayos ng maleta, may video, bahay ni Speaker Martin. Sana ito yung mga bagay na tinitingnan, imbis na yung, di ba, yung korupsyon. Ano talaga yung nangyari? Imbis na yung mga taong nagsusumbong, imbis na yung mga taong nagsasalita. Ang problema, pati tayo, naman, tayo may kaso ngayon. Wala naman kayong ginawa doon sa kaso yun, kundi magtanong. Ano ba itong nalalaman ninyo? Ano ba itong mga sinasabi ninyo para malaman ng taong bayan? Yung ba masama? Yung ba cyber libel na? Yan ang nangyayari sa atin ngayon. Martial law. Ginigipit yung nagsasalita sa korupsyon. Pero yung mga corrupt, yung mga involved, ang dami na sinabi ng contractor, 67. May binanggit si Sindiskaya ng mga contractor. May binanggit dito ngayon sa affidavit ng 18 Marines na tumatanggap ng pera. May narinig ba tayong inimbestigahan o pinatawag man lang? Wala. Protektado. Kung Mike, may meron daw voice recording na sinasabi si Matibag at tinamon nga siya ni Attorney Baligod. Anong masasabi niyo dun? Voice recording daw na nag-offer? Nagbigay ka daw ng 5 million. Oo, sige. Sabihin nyo, ano bang pinakamalaking sa karera ng kabayo? Anong pinakamalaking dividendo? 1:25 ba? Hindi, sasabong na lang, di ba, Logis? Yun, Logis. Yung kung anong pustahan namin, yung 1 milyong taya niya, 3 milyon ako. Tama ba yun? Ganun ba yung Logis? Di na po namin inabutan yun, Kong. Ano na lang kami ngayon yung ng mga laro sa apang naabutan namin, Kong eh. Pasensya na, Sabi di mo kami kanina, makarelate dun ha. Online sabong na inaabot nito. Kosang banat ba? Kanina sabi mo, ang lilit ng letra, hindi mo mabasa. Ngayon, hindi mo na naabutan. Hindi, Kong Mike, ito kasi ang dami hong nagsampa ng libel dito sa mga Marines. Kasi di ba nakita niyo yung mga congressman, sila Adjong, kung sino-sino pa. Luistro. Si Luistro, sino pa? Degbaxia. Si Dembaxia. So punong-puno na ng libel case ngayon itong mga Marines natin. Kamusta naman po sila? Una sa lahat, hindi sila nababahala o natatakot dito sa mga kasong isasampa sa kanila. Katunayan, libel lang naman yan eh. Wala silang katakot-takot tungkol dyan. And ang nakakalungkot lamang, ang nakakatakot lamang, syempre, yung paggamit ng ating mga ahensiya ng gobyerno, ang paggamit ng batas, para gipitin yung mga tao. Ang kaso ng mga 18 Marines, umaabot na siguro ang bawat isa sa kanila tig-10 na kaso. Ngayon, pupunta muna ako sa doktrina nung ating Korte Suprema at doktrina ng batas tungkol sa libel cases at kasama din dito ang libel. Alam niyo, ang Korte Suprema, marami na mga desisyon tungkol dyan na sinasabi ang ating mga opisyal ng gobyerno hindi dapat balat sibuyas. Hindi dapat na pagka sila'y tinira, magka-file kagad ng kaso o kundi kaya'y apektado sila. Kasi nga, nasa posisyon sila para magsalita. Nasa posisyon sila o meron silang plataforma, lalo't kayo may social media, para pasinungalingan kung ano man yung nasabi tungkol sa kanila. Kaya, pangalawa, ang nakakalungkot, pagka pala ibig sabihin may isang tao o isang opisyal, pagka meron siyang constituency na kanyang kinakasukupan, sinabi, hindi maganda yung palakad mo dito o may corruption dito. Pag siniber libel niya, kawawa na ang tao kaagad. Kailangan niya mag-bail, kailangan niya mag-abogado. At tayo mismo, nakita natin yan, magkakasama tayo sa prosecution office na talagang kailangan nating magkaroon ng abogado, kailangan nating gumawa ng counter affidavit dun sa mga ifinal nilang kaso. Kaya tingin ko dapat mismo ang DOJ, tingnan na to ang Department of Justice na yung mga ganyang kaso na cyber libel, lalo tigit sa opisyal, hindi dapat na binibigyan ng puwang. Pangatlo, ang mga kaso ng mga congressmen, kung mapapansin nyo, pinafailan ng iba sa probinsya nila. Kasi nais na pahirapan Pero mo from Manila, babiyahe ka sa probinsya. Hindi na ho yan. Kailangan i-file nyo yung case sa trabaho nila kung saan yung kanilang trabaho. Which in this case is Congress sa Quezon City. Pero
para sa akin, babalik ako dito, ano ba ang prinsipyo at doktrina ng libel? Ang sinasabi nga dyan, pagka ikaw opisyal, ako nga, ang tagal kong naging opisyal hanggang sa ngayon, wala akong finailan ng libel. Wag lang talagang, wala pa naman ako nakita na, kasi syempre iba yung threat na papatayin kita o ganito ang gagawin ko sa'yo, iba yun. Pero pagka related sa trabaho, at itong sinasabi ng 18 Marines, di ba, related sa trabaho to eh. Nung nagsabi nila, nung nagkakaroon ng Quadcom hearing, nung mga nagkakaroon ng hearing sa ganito, nakita namin, naabutan kayo ng pera. So, ibig sabihin, distorted yung hustisya o distorted yung mga hearing na ginagawa nila. Yun ang masama. Kaya dapat, alam mo, para sa akin na hindi bigyan ng puwang itong yung mga ganitong klaseng kaso. Pero pagdating po sa Marines, huwag kayong mag-alala kung paano sila sa gera, kung paano sila sa field. Pag sila nakipag-away, ganyan po ang dibdib nila ngayon. Alam nila katotohanan yung binabanggit nila, wala silang pagsisinungaling, wala silang tinatago, kaya wala pong kakabakaba itong mga taong to. Double-edged kasi na highly publicized ang isang trial. Bakit siya, why does it help? Kasi gusto nating maipakita sa taong bayan, sa mga Pilipino, na walang basihan yung naging mga paratang aligasyon laban sa Vice Presidente for the past, I don't know, 2-3 years. No? Impeachment. Without going into the merits, Of course. alam naman natin, of course, it's a matter of great public interest. Opo. So, lahat ng facets yan is covered by media. As sa iyong opinion, as a lawyer, yun bang televised o publicized ang trial, does it help the defense? Does it harm the defense? Or I think- does it help the prosecution or harm the prosecution? You know, I hope you don't think this is a safe answer, no? But kasi ito yung totoong, nasa isip ko, double-edged kasi na highly publicized ang isang trial. Bakit siya, why does it help? Kasi gusto nating maipakita sa taong bayan, sa mga Pilipino, na walang basihan yung naging mga paratang aligasyon laban sa Vice Presidente for the past, I don't know, 2-3 years. No? Yes. But bakit double-edged? Kasi, syempre, nandun talaga yung tendency na trial by publicity talaga yung nangyayari. At as you know now, we have social media. Hindi katulad ng mga previous impeachments. Now, we have social media. So, ibang opinion ang maririnig mo. There are more legal experts than lawyers in the country right now. Diba? So, ang daming iba-ibang opinion na Marami maririnig mo. mga attorney Google ngayon So, syempre, we're also very cautious and conscious of that. That's why I think it's very important na aside from the social media, tayo, bilang mga abogado, we don't blur the lines. Whether ano ang kulay mo sa politika, let's be objective when we talk about the law sa taong bayan para ma-explain natin na mabuti. That's why I'm saying it's double-edged. Kasi una, mapapaliwanag mo sa tao, yes, pero kailangan naman talaga ng transparency. Pero pangalawa, medyo masasubject talaga ang isang respondent, katulad ng isang akusado, sa trial by publicity. So we're very conscious of that. O yan, talaga importante yung transparency. Kaso may isang kaibigan ko, advocate siya ng transparency, but for women's clothing daw. Anyway, Ako, attorney Sino kaya itong kaibigan yun na to? hindi ko nababanggitin. Baka mabash eh. Anyway, Ina, may tinatanong ko sa akin Oo, kanina. marami akong tanong, attorney. Huwag kang Oo, mag-alala. Hindi, may gusto kong lumabas na ngayon na tanong. Ano Kasi ba? tinatanong mo sa akin. Oh, sige. Para sa akin, kung ano mas mahirap. Sabi ko, itanong mo kay... okay. Itanong mo sa guest natin, wag sa akin. Ano pong mas mahirap? Sumagot sa media or sumagot sa nanay mo? Definitely sumagot sa nanay ko. Talaga? Kasi bago pa ako sumagot, alam na ng nanay ko yung sasagutin ko. Sasagot yun ko, naman diba? pala. So definitely sa nanay ko. Sa nanay niyo po. Oh, attorney. Oo, hindi. Baka marami ka rin. Yung nabanggit kanina ni Michael. I'll just call you Michael. Opo, opo. Oo. Na yung defense team, na pag-usapan natin. So there are 19 ba na defense lawyers? 16. 16. 16 oo. yan, sa ganyan. Plus ikaw, kasama ka naman doon sa 16. Opo, kasama na po. Oo. Alam naman natin na, well, I speak only for myself. May mga mababait na mga abogado that lawyers have some of the biggest egos in the country. It's true. So, how are the dynamics, if you don't mind, in general terms? Paano kung may disagreement with respect to strategy, legal interpretation, etc.? Paano nyo nare-resolve? 16 lawyers kayo. Natural naman po yan. As you say, diba, you have 10 lawyers in the room, you have 12, 15 opinions. Diba? But I Sinabi mo. think what works is we're working with
a law firm. No? Well, may sarili akong firm, but ako lang naman talaga yung main na nasa impeachment. And then, we're working with Fortuna, Narvaez, and Salazar. No? Yes, oo. So, since may law firm ka, medyo it's different from putting 16 individuals together. Eh. Sa isang law firm, meron ng reporting lines dyan. May hierarchy na, kumbaga. So, we just work within the Fortuna, Narvaez system. Siyempre, si Sheila Season, who will be our lead counsel, really, is a partner in FNS. So, siya talaga yung, kumbaga, lahat kami may opinion, but at the end of the day, lahat din kami, kung anong sabihin ng lead firm, no? Talagang we will just have to set aside the ego and just abide by kung anong direction ng team. But more importantly, I think everyone is passionate naman sa team to really just parang itabi muna natin yung mga ego natin. Ang kailangan natin dito is madepensahan ng vice-presidente. So, it's easier said than done, but it's easier in our case kasi nga we're working with a law firm na meron ng, kumbaga hindi ka na maghahanap sino magsusulat nito, sino magre-research nito. Meron na. And then it just comes up to us for May review. follow-up lang ako before we go to Ina's question. Nabanggit mo na yung Fortune Narvasa. I hope you don't mind this question. Wala bang awkwardness considering that Sig Fortune is the brother-in-law of the Remulias? To be honest, wala. Because si Attorney Sig, before the defense team was formed, alam naman natin na yung background niya. And I believe in Attorney Sig. I sat down with Attorney Sig early on, and very professional yung tao. No? So siya naman talaga, alam naman natin mga abogado, hindi naman maiwasan yung conflict. Minsan may kamag-anak ka na ganito. Yes. No? But very professional naman siya. And I've seen how he's fought for his clients, and I'm confident that, and I've seen it actually, that he's doing the same for the Vice President. Okay. Ina. Yes po. Ito po, attorney, curious lang po kami. Bilang legal counsel po ni VP Sara Duterte, ano pong isang bagay na gusto po ninyong malaman ng publiko tungkol sa kanya? She's very different doon sa, I guess, pinoproject sa kanya sa social media. Diba? Yeah. Siguro dalawang bagay on the professional aspect. Very decisive yung ating Vice Presidente. No? Alam niya kung anong gusto niyang gawin para sa bansa. Alam niya kung anong gusto niyang Chief gawin of sa the old trabaho block niya. talaga. Oo. Visionary. And when she decides, yun na yun. Yun na yun. Very decisive. And you need that in a leader. Yes. No? So, on the personal level, ano siya, very simple person. And makulit din po. May mga ganun siyang Makulit. side. No, yeah, makulit. Very You would simple know, person. Ina. And I think it's really more of makikita mo siya bilang kung gaano siya kabuting tao, bilang Sobra. kaibigan at bilang isang ina. Yun talagang... Tulad nung ginawa po niya kay Attorney Zulaika Lopez, talagang hindi niya iniwanan. Ay, Ah, ganun talaga. Grabe yun. Doon ako Nakipag-away pa siya. namangha Oo. talaga sa She kanya. really values the people who work with her. Yes, tama. And kaya kumbaga hindi ka magdadalawang isip na to stick with her all throughout dahil nakita mo talaga yung sincerity niya sa tao. Speaking of VP Sara, nandiyan na rin tayo sa topic na yan. Without going to any privileged information, is there any particular conversation na pwede mo i-share sa amin na that has stuck to your mind na tumatak sa iyong isipan with respect to VP Sara? It's more of the private conversations that we have. Yung Without revealing anything more on the Yeah. personal level siguro. Yun yung masasabi ko. Kasi nga, ang parat kong sinasabi is, iba siya doon sa mga pinoportray sa kanya sa SOCMED or sa TV, yung pag may problema ka, she will really listen. So, pag nagsasabi ako ng problema kong personal, she will really listen, give me advice, and help me accept things the way they are now. Pati ba love life? Sinishare niyo po bang Nasishare love naman. life? Pati love life, actually. So pwede din pala siyang Tama. love guru din Love pala. guru. Love life. I agree sa sinabi po ni Attorney Powa. She's really a good listener. Naalala ko nung nag-lunch po tayo, Attorney. Talagang nakikinig siya Ay, sa'yo. yes, Yung oo. Salmo 109. Talagang nakatingin si VP Sara sa kanya. Nakikinig po talaga She's siya. talking about yung lunch nung after nung araw ng araw ng Davao. Davao. Yes. Yes. No, but she is. Singit ko lang siguro to. She is. Apo. And nung nasa DepEd nga kami, ang gusto niyang gawin is really to go down to the school level para kausapin yung mga teachers kung ano talaga yung problema nila. Kasi nga, may ang laki ng DepEd.
na sometimes yung genuine concerns hindi na umaabot sa central office. Yes. So yun yung talagang ginagawa niya nung nasa DepEd kami. Oh, yun no. Grabe yung mga, yan aliwanag na nung mga pahayag ni Mike Defensor, ni Kong Mike. Baka maguluhan pa kayo. At doon nga, dito sa impeachment trial na magaganap, ang dami palang ni VP Sara, no? Na defense team. So, makikilala din ho natin lahat yan, no? Yung mapatungkol dyan. At alam naman din natin na hindi hahayaan ng ni Ama na mapabagsak etong si Vice President Sara Duterte. At kung sakali man talagang may impeach si VP Sara, marami pa tayo dyan. May Basti Duterte pa tayo. May Pulong Duterte. May Pastor Apollo Kibuloy. Marami pa. May Robin Padilla. May Cayetano. No, 'di ba? So marami pa tayong option na maging presidente na katulad ng pamamalakad ng mga Duterte. So talagang marami pa tayong hindi ko sa sinasabi na gusto kong ma-impeach si VP Sara, pero ayon sa nakikita ko ngayon ay may posibilidad din talaga kasi na mangyari 'yun. Na alam naman na natin kung ano yung ginagawang katarantaduhan ng administrasyon para pabagsakin si Vice President Sara Duterte. At eto na nga ang inaantay ng lahat, mapatungkol sa senador na may bembang video sa isang Viva Max. Girls. Unahin muna natin to. At ayun pa pala, no, isa pang sasabihin ko yung about dun sa babae na dinala sa Congress. Pag-uusapan na rin natin lahat yan dito. So eto muna. Eto, no, senador may Viva Max tutut. Baka matsupulan ko tayo Tila humingi ng impormasyon sa kanyang mga social media followers si dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga upang alamin ang tungkol sa isang umano'y senador na sangkot sa isang Viva Max tutut. Sa kanyang Facebook post nagtanong si Barsaga, sino yung senador na may tutot sa Viva Max at saan mapapanood? Haba, gusto mo rin mapanood Dahil wala siyang binanggit na pangalan o karagdagang detalye sa naging palaisipan sa ilang netizen kung may partikular ba siyang tinutukoy o kung isa lamang itong mapanuyang pahayag na naglalayong pukawi ng atensyon ng publiko. So eto na yung karugtong niyan. Eto mamaya tayo doon. Eto yung sa Congress. May kita nyo dyan si screen. Mga kongresista, no, wilipat lang natin sa kabila para maganda yung pagbabasa natin. Mga kongresista nagdala di umano ng babae sa Kongreso. Basahin natin. Nagbanggit si dating Congressman Mike Defensor ng mga aligasyon umano'y may ilang miyembro ng House of Representatives na nagdadala ng babae sa Congress. Ginawa ni Defensor ang naturang pahayag sa isang panayam sa programang Vox Populi, ang Boses ng Bayan. Ayon sa kanyang impormasyong, ito ay nagmula umano mismo sa tinatawag na mga Maleta Boys na personal umanong nagbahagi sa kanya ng naturang mga pahayag. Ibinahagi ni Defensor na nagulat siya nang marinig ang umano'y revelasyon ng mga Maleta Boys. Gayunman, nilinaw niya na ang partikular na impormasyon nito ay hindi naisama sa kanilang apidabit. Sa kasalukuyan, hindi na nagbigay si Defensor ng karagdagan detalye hinggil sa pagkakakilanlan ng mga kongresistang umano'y sangkot sa aligasyon. Ayon pa sa kanya, inaasahang ilalantad ang iba pang impormasyon sa mga susunod na pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee kung saan nakatakdang dumalo ang 18 Maleta Boys or 18 Marines at 14 pang bagong testigo. Sino-sino kaya mga kongresista to, no?
Kasi halos iba, yung ibang kongresista doon, mga bayot din. Katulad nila Charis, nila Ortegui, yan, isa sa mga kumari ko yan. Si Maring Ortegui. So isa yan sa mga sa mga kumari natin dyan sa Congress. Pero kagaya na sinabi ko kanina, sa totoo lang may alam ay mahirap pagsalita. Kilala namin yung mga babae. Hindi, ganito na lang. Mukhang kilala namin yung mga babaeng dinala dun. Mukhang yung iba doon, yung dalawang babae doon, napapanood namin. Uy, sino kaya yun? Kamakailan lang ay nagkaroon din siya ng tutot, no, na talagang ewan ko kung sinadya, halatang sadya naman na nagpipilm na siya ng tutot. Kaya ayun, isa rin siya sa kasama doon. So siguro eto ay antayin na lang natin sa Senate Blue Ribbon Committee. Malamang sa malamang ilalahad to kung sinong mga kongresista ang nagdadala ng babae sa House of Representatives. At ang malupit dito, eto na nga. Eto na ang malupit. Sinong senador ang tinutukoy ni Kiko Barsaga? Sinong senador ang nakipag-tsak-tsenes sa isang lalaki? At sinong senador ang may tutot video sa isang Viva Max actress? Makikita nyo dyan sa screen. Hindi pinalampas ni Kiko Barsaga ang depensa ni Sen. Erwin Tulfo na mahal niya ang asawa at mga anak niya, kaya hindi raw niya magagawang mambabae. Sa kanyang birong sagot, ginamit ni Barsaga ang Viva Max above para idiin ang alegasyong patuloy na kinakabit sa senador. Sabi ni Erwin Tulfo, mahal ko ang asawa ko at mga anak ko, kaya di ko magagawa yun, mambabae, at isang akong taong madasalin. Sabi ni Erwin, ako rin nagdadasal pero minsan nang bababae din ako, pero single ako kasi, kaya nang bababae ako. Pero kung hindi ka naman single, may asawa at may jowa ka, ba't ka mambababae, di ba? Ayon naman sa sinabi ni Kiko Barsaga, naiintindihan ko, Lods, mahal ko rin ang asawa mo, pero mas mahal ko ang Viva Max above. Gago talaga dito si Kiko Barsaga, puta. So ngayon, alam naman na ho natin na patok at pinag-uusapan talaga etong mapatungkol sa Viva Max na to na may tutot daw video, may bembang video sa isang senador. So ngayon mga banateros, dito sa pahayag ni Kiko Barsaga, parang idinidiin at ipinamumuka niya sa atin na si Erwin Tulfo yung nasa video na yun. Taban ako. Sa mga nakapanood na po ng video na yon, dahil tinuro ko kung saan site yun, nakita nyo na ba? I-comment nyo nga dyan sa baba kung sinong senador yung napanood nyo doon. Hindi ako pwedeng magsalita dito. Iba-iba tayo ng opinion. Pwedeng ibang opinion nyo, iba opinion ko. So ako, di ako magsasalita. Siyempre, mahirap na makasuhan, di ba? So ulitin ko pang page 3, kaotik.com page 3 ata. Kung di ako nagkakamali, din yung mapapanood ang video na yan. So yan mga banateros, mga kaibiyaya, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros.